Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng amang handang gawin ang lahat mailigtas lang ang anak na dinukot habang nagbabakasyon sa France. Ang pelikulang ito ay ang French action thriller film na ipinalabas taong 2008 na pinamagatang Taken. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kay Brian Mills, dating CIA agent na nagretiro matapos masira ang pamilya dahil sa trabaho na ilang buwan siyang hindi nakakauwi. Walang ibang hangad si Brian kundi ang mapalapit sa anak, ngunit laging tutol ang dati niyang asawa na si Leonor sa ginagawa para sa anak. Ganun pa man, masayang-masaya ang anak niya na si Kimberly nang makita ito sa araw ng kanyang kaarawan. Binigyan ito ni Brian ng regalo na karaoke machine dahil pangarap noon ng anak maging mang-aawit pero hindi sang-ayon ang ina kaya inililihim niya lang ito. Bigla namang dumating ang mayamang stepfather ni Kimberly na may dalang kabayo bilang regalo sa kanya. Sa sobrang tuwa iniwan ni Kim ang ama para puntahan ito. Pero kahit ganun masaya pa din si Brian nang makita ang anak na nasa maayos at may magandang kalagayan. Umuwi na din si Brian at pag-uwi niya tiningnan niya na lang ang litrato ng anak na inipon niya mula ng bata pa ito. Dumating din ang dati niyang mga kasamahan upang bisitahin ito. Ipinagmamalaki naman ni Brian na dalaga na ang anak at kaarawan nito ngayon bilang 17 taon. Alam ng mga dating kasamahan niya ang sakripisyo nito kahit nasa milya-milya ang layo makauwi lang sa tuwing kaarawan ng anak. Bago umalis ang mga kaibigan ni Brian isinama siya ng mga ito sa isang trabaho bilang bodyguard ng sikat na singer sa konsyerto. Pumayag na si Brian ng malamang singer ang babantayan at hindi masyadong mapanganib ang gagawing trabaho. Kinabukasan kabilang si Brian sa security team na nagbibigay proteksyon sa singer at naging maayos ang pagdating nila sa pagdadausan ng konsyerto. Si Brian ang pinagbantay sa loob ng silid ng singer. Nang magkaroon siya ng pagkakataon tinanong niya ang mang-aawit kung anong maipapayo nito sa anak niya na pangarap din maging singer. Sumagot lang itong humanap na lang siya ng ibang career. Habang nag-aantay ang team tinawagan si Brian ng anak para ayain itong kumain bukas. Masayang-masaya si Brian nang makakasama niya ang anak ng sila lang. Ngunit matapos ang konsyerto biglang nagkagulo ang mga fans ng singer. Itinakas ito ni Brian nang biglang may nagtangka sa buhay ng mga awit, pero napigilan niya ito at agarang pinasakay ang singer sa sasakyan. Habang palayo na sila iyak ito ng iyak matapos ang nakakatromang pangyayari sa buhay niya, pilit namang pinapagaan ni Brian ang loob ng singer. Matapos ang trabaho humanga ang mga kasamahan niya sa ginawa at inaya itong sumama na lang sa team nila para sa mga susunod pang trabaho. Pinatawag si Brian ng singer upang magpasalamat sa pagkakaligtas nito sa buhay niya. Natandaan niya rin na pangarap ng anak ni Brian na maging mang-aawit, binigyan siya ng numero ng vocal coach nito at sagot niya na ang lahat ng bayad. Kinabukasan, nakipagkita si Brian sa anak na inakala niyang dalawa lang sila pero kasama pala nito ang ina. Magpapaalam lang pala si Kim na magbakasyon sa Paris kasama ang kaibigan at hinihingi ang pahintulot niya dahil wala pa ito sa hustong gulang. Ayaw pumayag ni Brian dahil nag-alala ito sa kaligtasan ng anak. Kinumbinsi din ito ng dating asawa pero sinabi ni Brian na pag-iisipan niya pa dahilan nang umalis ang anak nang walang paalam. Nagalit din si Leonor sa kanya nang hindi niya pinagbigyan ng anak sa hiling nito. Sinabi ni Brian na nag-alala lang ito sa kaligtasan ng anak ngunit hindi sang-ayon ang dating asawa at iniisip na nababaliw na siya. Hindi rin naman kayang tiisin ni Brian ng anak kaya pinuntahan niya ito upang payagan ng umalis sa ilang kondisyon na kailangan niyang tumawag para alam niya kung nasaan ito at binigyan niya ng telepono. Labis ang kasiyahan ni Kim nang sa wakas ay pumayag na ang ama. Sa araw ng ihatid na ni Brian ang anak sa airport, nalaman niyang hindi lang pala sa Paris ang tungo ng anak. Sinabi niya ito kay Leonor pero alam pala ng ina na susundan ng anak ang bandang U2 para sa European concert. Nagalit si Brian sa pagsisinungaling ng anak at ayaw na sanang pumayag ngunit binalaan ito ni Leonor na pag ginawa niya yun siguradong lalayo ang loob ng anak sa kanya. Wala nang nagawa si Brian kundi payagan ito at pinaalala na tumawag pagdating. Kinalaunan pagdating ni Kim at ng kaibigan sa France, may nakilala silang lalaki na nagngangalang Peter at tinulungan silang makuhanan ng litrato. Sinabi din itong mahal daw ang pamasahe sa taxi kaya nag-alok itong makihati sa kanila para makatipid na hindi naman nila tinanggihan. Pagdating sa tutuluyan nilang apartment na pagmamay-ari ng pinsan ng kaibigan ni Kim, mukhang may binabalak palang masama ang lalaking nakilala nila.
Pagdating sa loob walang ibang tao doon kundi sila lang dahil nasa Spain ang pinsan ng kaibigan. Sinusubukan namang tawagan ni Brian ang anak pero hindi ito sumasagot. Tinawagan niya din si Leonor para sana alamin kung tumawag na ito sa kanya, ngunit pinagsabihan lang siya nitong malaki na ang anak niya. Hindi makatulog si Brian sa pag-alala kaya tinawagan niya ulit ang anak at nakausap na niya ito. Pinaalalahanan niya ito sa usapan nilang tawagan siya pagdating, nagpaliwanag si Kim na nagmamadali sila kanina sa airport. Kinuha na lang ni Brian ang address kung saan ito tumutuloy ngunit hindi masabi ni Kim ang address dahil hindi niya alam. Nakita na lang din ni Kim sa bintana na may mga kalalakihang pumasok sa apartment at dinukot ang kaibigan. Takot na takot itong sinasabi sa ama ang nangyayari na agaran namang inalam ni Brian kung may nakilala silang ibang tao. Sinabi ni Kim ang nakilala nila sa airport habang inire-record ni Brian ang usapan at pinayuhan ang anak na magtago sa ilalim ng kama. Alam na niyang madudukot ang anak kaya pinalakas niya ang loob nito upang magkaroon siya ng palatandaan na mahanap ito. Nang dudukutan na si Kim sinigaw niya ang palatandaan na may tato sa kamay na moon at star. Kinuha din ng mga dumukot ang telepono kaya sinubukang makipagnegosasyon ni Brian ngunit walang sumasagot. Sinabihan niya ang mga ito na hindi niya sila kilala pero pinapangako niya na hanapin sila, may sumagot lang na good luck. Agarang pinuntahan ni Brian si Leonor upang alamin sa asawa niya kung may nakaaway ba ito sa negosyo, pero wala itong nakaaway kaya nagtungo si Brian sa silid ng anak para maghanap ng mga bagay na mahahanapan ng palatandaan. Nag-alok naman itong tutulong sa kanya ng kahit ano, hiniling ni Brian na bigyan siya ng masasakyan patungong Paris dahil mayroon itong eroplano. Tumawag din ang kaibigan ni Brian patungkol sa pinadala niyang usapan nila ng anak, napag-alaman nila na mga Albanian ang may gawa at ang nakausap niya ay nagngangalang Marco. Involved daw ang grupo sa mga ilegal na gawain lalo na sa pagdukot ng mga kababaihan upang pagkakitaan at mayroon lang siyang 76 na oras bago ito mahanap dahil kung hindi na niya mahahanap ang anak habang buhay. Agarang umalis si Brian at sa eroplano paulit-ulit niyang pinakinggan ang boses ng nagngangalang Marco. Pagdating sa France natuntun niya ang apartment na tutuluyan dapat ng anak, nakita niya doon ang basag na telepono nito, kinuha niya ang memory card at nang tingnan nakita niya ang larawan ng lalaki na kumuha ng litrato sa anak. Balak na naman sanang mangbiktima ni Peter at hindi lang ito nag-iisa, bago pa ito nagtagumpay dumating si Brian at inalam niya kung saan dinala ang nakilala niyang 2 Amerikana kahapon, ngunit itinatanggi ito ng lalaki. Dumating din ang kasamahan nito pero nagawa itong mapatumba ni Brian, sinubukan namang tumakas ni Peter kaya hinabol niya ito gamit ang nakuhang sasakyan ngunit naipit siya sa traffic. Tinakbo na niya ito para sana maabutan subalit tumalon sa ibaba ang lalaki at nasagasaan na ikinamatay niya. Wala nang ibang makapagturo sa kinaroroonan ng anak kaya nakipagkita na si Brian sa dating kakilala na dati ding agent ng France at ngayon ay isa ng deputy director ng pulis na si Jean-Claude. Humingi siya ng impormasyon patungkol sa mga Albanian na sangkot sa mga pandudukot ng kababaihan dahil dinukot ang anak niya. Ibinigay naman nito ang lugar kung saan sila matatagpuan pero binalaan siyang huwag gumawa ng gulo dahil huhulihin siya nito. Pag-alis ni Brian pinasundan ito ni Jean-Claude sa tauhan. Pinuntahan ni Brian ang lugar at umupo ng translator para sa binabalak niya. Pinuntahan niya din ang mga babaeng nagbebenta ng sarili upang gumawa ng eksena. Nang lapitan siya ng mga may hawak sa mga babae nilagyan niya ito ng device upang marinig ang usapan nila sa kanya pina-translate sa inupahan hanggang sa makakuha ito ng impormasyon. Agarang pinuntahan ni Brian ang sinasabing lugar na construction site pero pagdating niya doon na diskobre niyang bentahan pala ito ng mga babae na lango sa droga. Nakita niya doon ang jacket ng anak sa isang babae, ngunit nang alamin kung saan niya ito nakuha wala ito sa sarili. Bigla namang dumating ang mga bantay sa mga babae, hinarap ni Brian ang mga ito at isa-isang pinabagsak saka isinama sa pagtakas ang babae. Hinabol siya ng grupo pero nagawang mapatay ni Brian lahat at tuluyang tumakas. Napansin niya din ang tauhan ni Jean-Claude na sumusunod sa kanya kaya tinakasan niya din ito. Pagkatapos nagtungo siya sa dating tinutuluyang hotel, nilunasan ni Brian ang babae upang labanan ang droga para bumalik ito sa katinuan. Tinawagan naman ito ni Jean-Claude para mag-usap ng personal. Alam ni Brian ang mangyayari na ipapahuli siya nito dahil sa gulong ginawa niya at madami itong napatay kaya hindi ito nakipagkita. Tinrack nila ang cellphone niya pero hindi nila ito natagpuan doon matapos itong gumamit ng radyo upang iligaw ang mga pulis.
Kinalaunan sa hotel nagising na ang babae na inaakalang droga pa din ang itinuturok sa kanya. Sinabi ni Brian na gamot ito para labanan ang droga sa katawan niya sa inalam kung nakuha niya ba ang jacket sa babaeng nasa litrato. Sinabi ng babae na ibinigay ito sa kanya at sa pagkaalala niya may nakasulat sa labas ng bahay na Paradise. Pinuntahan ni Brian ang lugar at nagkunwaring pulis upang makausap ang pinuno ng grupo. Ayaw sanang pumayag ng bantay kaya nagbanta ito na sa isang pindot niya lang susugod ang mga tauhan. Dahil doon pinapasok si Brian at nakaharap niya ang mga Albanian na may mga tattoo sa kamay na siguradong ito ang mga taong responsable sa pagdukot sa anak. Hinala ni Brian na nagbabayad ang mga ito ng proteksyon kaya nakakapag-operate sila ng ilegal na gawain. Kunwari nakikipag-negotiate siya sa kanila upang maniwala ang mga ito sa inalam kung sino ang Marco sa kanila na pagkakaalam niyang pinuno ng grupo. Sumagot ang mga ito na lahat sila Marco. Naging maayos naman ang pakikipagnegosasyon ni Brian sa panunuhol ng grupo sa pulisya upang hindi sila hulihin. Bago ito umalis may ibinigay siyang papel na nakasulat na good luck. Nang basahin ito ng isa sa kanila na bosesan ni Brian ang totoong nagngangalang Marco, sinabihan niya ito na siya ang kausap niya noon sa telepono at bigla siyang inatake ng grupo. Pero may kagalingan si Brian sa pakikipaglaban mula sa mga karanasan niya bilang agent noon kaya napabagsak niya ang lahat. Pagkatapos umakyat ito sa itaas para hanapin ang anak sa mga silid ngunit wala ito doon, nakita niya na lang ang kaibigan ni Kim na wala ng buhay dahil sa inilagay sa kanya. Dahil wala doon ang anak tinurture niya si Marco upang malaman ang pinagdalhan ng anak. Ayaw namang magsalita ang kriminal kaya pinahirapan niya ito hanggang sa umamin din na ibinenta nila ang anak niya ng malamang isa itong birhen dahil mas malaki ang kikitain nila sa nagngangalang Patrice St. Clair. Ngunit hindi nito alam kung saan ito matatagpuan kaya tinuluyan na ito ni Brian bago umalis. Pagkatapos pinuntahan niya ang bahay ni Jean-Claude, kilala siya ng asawa nito dahil talagang magkaibigan sila noon. Sinabi ni Brian ang nalaman niya na binabayaran ng mga kriminal ang taong nagtatrabaho sa opisina niya. Lumabas na sangkot din pala si Jean-Claude sa panunuhol para kumita ng malaki at bumunot ito ng baril para isama siya sa airport pauwi pero wala na palang bala ang baril niya. Sinabihan ito ni Brian na nagkaroon lang siya ng sariling opisina naging kurap na ito. Pinatamaan ni Brian ang asawa niya at nagbanta na papatayin sila pag hindi ibigay ang kailangan niya kaya napilitan itong ibigay ang impormasyon ni Patrice St. Clair. Pagkatapos pinuntahan ni Brian ang lugar, nakita niya doon si Patrice na pumasok sa elevator. Sinundan niya ito at nagpakilala sa security na pulis saka itinumba. Pagdating sa loob may nakita siyang may dalang alak, kinuha niya ito at nagpanggap na waiter para makalapit kay Patrice. Doon nadiskubre niyang nag-o-auction pala ng mga babae ang lugar, huling babae na ang ipapakita at laking gulat niya nang makita ang anak na isasalang sa bidding. Sa pilitin niyang pinabili kay Patrice ang anak hanggang sa makuha nila ito subalit paglabas may pumalo kay Brian. Nang magising ito hawak na siya ng security ng lugar at inalam kung anong ginagawa niya doon. Sinabi ni Brian na ang huling babaeng ibinebenta nila ay ang anak niya. Ikinagulat ng namamahala ng lugar ang nalaman at pinapatay ito sa mga tauhan. Pero nagawang makatakas ni Brian at napatay lahat ng security, nakita niya din sa labas ang namamahala sa lugar, nalaman niyang isasakay sa barko ang anak pero bago ito umalis tinuluyan na niya ang lalaki. Paglabas ni Brian nakita niyang patakas na si Patrice, hinabol niya ito na patungo sa daungan ngunit pagdating doon naabutan niyang nakaalis na ang barko. Ginamit niya ang sasakyang iniwan nito upang magtungo sa tulay na madadaanan ng barko saka tumalon sa pagdaan at pinatumba ang nagbabantay sa itaas. Isa-isa ding pinabagsak ni Brian ang mga security ngunit nakita siya ni Patrice kaya naalerto ang mga tauhan nito. Ganun pa man, napabagsak ni Brian ang mga tauhan niya isa-isa at nakaharap si Patrice na sa huli ay nagawa niya din itong mapatay. Nang hahanapin niya ang anak, hawak ito ng matandang boss ni Patrice. Hindi na pinatagal ni Brian at agara na itong tinapos upang iligtas ang anak na ikinagulat na makita siya doon, iyak na lang si Kim nang malamang iniligtas ito ng ama. Sa wakas nakauwi na sila ng US, masayang sinalubong si Kim nang ina na nakita siya ulit nito at nagpasalamat kay Brian sa pagkakaligtas niya sa anak nila. Gusto sana siyang isabay ng asawa ni Leonor sa pag-uwi, pero tumanggi si Brian kaya niyakap na lang ito ng anak bago umalis. Sa huli, dinala ni Brian ang anak sa sikat na nakilala niyang mang-aawit upang sorpresahin na talagang ikinagulat nito. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo.
I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!